Magandang umaga ho sa inyo. Araw ho tayo ng Wednesday. Tama, no? Today is December 15, 2021. Simbang gabi na ho, mamayang madaling araw. So marami ho ang pinapayuhan na magdala ho kayo ng mga palangga sa lamig, ang inyong face mask, ang inyong vaccination card. Paalala lang po yan, Siyempre, yan po hindi natin mayaalis. Sa kaugalian ng ating mga Pilipino, yan pong simbang gabi. Siyam na araw po yan. Kaya mamaya hong umpisa niyan. Kaya mag-ingat po tayong lahat. Mag-ingat po tayong lahat. Bagamat gumaganda ho ang talagang mga bilang. Bagamat bilang pa rin ho yan. Ibig ko sabihin, tao pa rin ho yan. Sana ho, maging bahagi po tayo ng solusyon at hindi ho tayo maging bahagi ng problema. Magandang umaga po sa inyo. Ito ang Servisyo Lubos. 882. Bagyo ho tayo. May bagyo. But so far, I think parang wala pang mas mataas sa signal number 1 tropical cyclone signal warning 1. Mukhang yun pa lang na monitor natin, but we will find out. Sana ho pala rin po tayo dahil ang information na natanggap natin, yung communication daw ni Governor Bene Bardone, paputol-putol, hindi ho natin masisisi. Talagang masama ho ang panahon dahil ho dito kay Bagyong Odette. At again, inuulit ho natin, yun hong pahayag, yun hong kautusan, yun hong kahilingan ng Philippine Coast Guard. Huwag na ho kayo makipagsapalaran kung kayo ho'y may planong magpalaot, kung kayo po'y may planong maglayag. Huwag na ho kayong sumugal. At talagang hindi ho tayo nakakasiguro, bagamat ang sinasabi, latest monitoring natin, doon sa sinasabing tatamaan, meron pa ho mga lugar na talagang maganda po ang sikat ng araw. Pero huwag ho kayo masyado magtitiwala, Yun hong biglang bugso, yun hong biglang buhos, yun hong biglang bagsak. Yun ho ang nakakatakot dyan. Yung talagang hindi ka makakaporma, hindi ka ho makakadepensa kapag ganyan ho nangyari. So, kung kakayanin man din ho na huwag tayong magpalaot, wag na ho natin gawin yun. Dahil masyado hong delikado From time to time na lang, yan ho nagiging problema natin Hindi ba? Yung mga balita natin na nawawalang bangka, yung mga nasawi, yung mga nasaktan, yung mga tumawag sa sakyan pandagat, dahil sa kasagsagan ho ng sama ng panahon, nagpapalaot pa rin sila, naglalayag pa rin ho sila. Para ho baka sakaling makakamit tayo ng zero casualty. Hindi ba? And not to mention, meron pa ho tayong pandemya. Pero unang-una sa lahat, ito ho, pwede tayong dumipensa rito. Pwede ho tayong maging wise dito kapag ganito ho mga sumasapit ang ganitong panahon. And remember, ang sabi nga ho, kapag December na pumapatak na may bagyo, kadalasan ho, malakas yan. At itong si Odette mukhang ulan at hangin ang dala. So ingat ho, lalo na po dyan sa bahagi po ng Visayas at bahagi ng Mindanao. Malaki ho ang lawak nitong si Bagyong Odette, but fortunately, dito po sa Metro Manila, pasilip-silip, pawala-wala po ang araw, kukulimlim, araw, iinit, pero kaninang umaga medyo malamig, medyo masakit-sakit yung likod natin, medyo malamig. Talagang parang ang laking kasalanan, kapag ikaw bumangon sa iyong higaan, Nasa atin ng linya si Nikos Peneranda sa weather forecaster ng Pag-asa. Mang Nico, magandang umaga po. Yes, magandang umaga din po, Sir Vic. At ukol nga dito sa Bagyong Odette na nagbabanta po dito sa Visayas and Mindanao. So, ito po ay kasalukuyan may layong 735 kilometers sa silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur. So nasa karagatan pa ang sentro ng bagyo. Taglay nito ang lakas ng hangin na 110 kilometers per hour malapit sa gitna at may pagbugso na umaabot na hanggang 135 kilometers per hour. So si Odette po ay isang severe tropical storm. So at ito po'y kumikilos na pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 25 kilometers per hour. At dahil po dyan, nakataas na po ang paunang babala. So itong tropical cyclone wind signal, dito po sa mga lugar ng Northern Samar, Eastern Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Bohol, ang hilagang at gitnang bahagi ng Cebu, kasama na ang Bantayan at Camotes Islands. Sa Mindanao naman, itong Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Camiguin, at ang silangang bahagi ng Misamis Oriental, nakataas din po ngayon ng paunang babala, itong signal number 1. So ibig sabihin, unti-unti na pong mararanasan. Of course, medyo mahina pa po yung mararanasan sa ngayon, pero meron na pong mga pag-ulan, na may posibilidad na po magkaroon ng malakas na ulan ngayong araw dyan po sa areas na nabanggit.
especially itong Surigao del Norte, Surigao del Sur at Dinagat Islands dahil dito sa mga paunang kaulapan ng bagyong Odette. So saan po patungo si Odette? Ito po ay inaasahan na bukas ay maaring tumama po dyan sa may areas ng Caraga at Eastern Visayas. So wala pa po ngayong spesipikong lugar. Pero tatawid po, inaasahan kasing tatawid po ito ng Kabisayaan bukas hanggang Friday. So talaga pong dadaanan itong Visayas mga lalawigan dito sa Kabisayaan. Apektado din po ito mga lalawigan sa Northern Mindanao. Kaya naman abangan po natin, maari pong itaas ang signal number 3 diyan po sa mga area sa Visayas at sa Visayas. Opo. So mag-ingat po tayo sa matitinding ulan dito po sa area po ng Caraga, yung Surigao Provinces, Agusan del Norte at ang hilagang bahagi ng Agusan del Sur. Iyan po ay bukas hanggang Biyernes. So maulan na panahon, inaasahan natin matinding ulan. Kasama na rin dito sa Camiguin, so Misamis Oriental, Southern Leyte, Bohol, Negros Oriental at Cebu. So yan po ang inaasahan natin mga areas na maaaring makaranas sa matinding pag-ulan simula po bukas. At of course, ang mga nalalabing bahagi po ng itong Samar Provinces, Siquijor at ang Caraga, nalalabing bahagi ng Caraga, meron pong tsansa ng matinding pag-ulan po sa bukas po hanggang Biyernes. And opo. So ito medyo po malaki ho ang scope nitong bagyo, no? Malaki ho ang sakop. Opo, so ang dadaan po kasi ng Visayas, so marami po talaga mga isla ang madadaanan. And of course, yung Visayas po, dyan po yung most likely po dyan po yung talagang tatamaan. So yung pinakamalakas na hangin. Ang habang palapit po kasi ang bagyo, so ngayon po severe tropical storm, pwede pa po itong lumakas na maging isang typhoon. So kaya bago po maglandfall, ay lalakas, inaasahan po lumakas pa ito na aabot sa 150 kilometers per hour malapit sa gitna. So ngayon po 110, so magiging 150. And of course, meron po mga pagbugso na masihigit pa dyan bago po maglandfall. So talaga po mag-ingat po tayo sa posibleng mga pagbaha and then mapanganib po maglayag sa mga areas na yan, lalo na bukas. Opo, at doon po sa mga nakatira malapit po sa mga dalampasigan ay mas maganda po ay lumayo po tayo sa malapit sa dalampasigan para po makaiwas po sa posibleng storm surges habang bunabaybay po ng bagyo ang Kabisayaan at Northern Mindanao. When you say severe storm, ito ho gradual ang lakas, hindi yung pagbagsak malakas kagad. Kaya may mga lugar pa ngayon sa Samar na sinasabi ho nila may sikat pa ng araw Opo, so yung ating babala, of course, ano po yan, warning. So hindi po ibig sabihin na pag nilagay po natin dyan ay mararanasan na agad. So ibig sabihin po ng signal ay yan po ang level ng paghahanda na kailangan gawin. Para pag signal number 1 po kasi within 36 hours, so bukas po talaga ng umaga yan, handa na po tayo at paghandaan na po natin habang maayos po yung panahon. So ganyan po yung ibig sabihin ng ating mga signals. So yan po yung hinihingi po na paghanda para po masiguraduhing ligtas po at mainam po ang ating kalagayan. Oo. Dito sa Metro Manila, Ginoong Nikos, minsan pakulimlim. Ngayon sa Maynila, makulimlim. Ano ho ibig sabihin nito? Konektado ho ba ito? Well, sa ngayon po, sa amihan naman yung nakakaapekto dito sa malaking bahagi ng Luzon. Ang hindi pa naman ito dulot ng bagyong si Odette. At dahil may kalayuan pa nga. Pero pag once pong tumatawid na itong bagyo dito sa Kabisayaan, so ibig sabihin mga bandang Huwebes ng gabi at Friday, kasi nandito po sa may Western Visayas po yan ng bagyo, ay maari pong makaranas tayo ng mga may pag-ulan po. Pero hindi naman natin inaasahan na matindi ito. Okay. Ano ba ang dala ni Odette? Hangin at ulan o ulan at hangin or what? Opo. So, ito po isang typhoon. So, malakas po ang bagyo.
At dahil ulan din po, sa matinding mga ulan, hangit at ulan po ang dapat paghandaan, lalo na po dito sa mga areas na direktang tatamaan, so itong Kabisayaan. At itong periphery o yung mga banda sa labas po ng Visayas at rest of Mindanao, maari pong magkaroon ng mga bugso ng malakas na ulan. So kasama na po dyan ang areas ng itong Bicol region, kasi amihan season po tayo. Oo, meron tayo. Pwede kasing magkaroon po ng mga pag-ulan din habang dumadaan po yung bagyo dito sa Kabisayaan. So yung pinakamatinding mga ulan, of course, doon po sa mga direktang dadaanan ng bagyo, malapit doon sa gitna ng bagyo. Pero handa pa rin po tayo, umalerto pa rin po tayo doon sa mga areas po dito sa Southern Luzon in particular, saka yung rest of Northern Mindanao, ay posible ding makaranas ng bugso ng malakas na ulan. Oo. Meron pa ba tayong inaasahan after this, si Odette? Magpapasko na ho. 10 days to go, Mr. Nikos. Opo, so, well, sa kasalukuyan, wala pa naman tayo nakikitang namumuong sama ng panahon. Pero sa pagtaya po ng pag-asa, ay pwede pa pong magkaroon ng kasunod. So, itong naturang bagyong si Odette. Pwede po kasi magkaroon ng isa. So, posibilidad lang po yun, pwede naman pong hindi matuloy. Alright, panalangin na lang po at sana po matapos na po ito at mag-ingat po tayong lahat, Ginoong Nikos. Opo, at opo, tama po yan. At maghanda po tayo habang maganda po yung panahon dun po sa warningan na areas. Opo, tandaan po natin yung tracking na talagang dadaan ng Bisaya. So, mainam po ngayon pa lang, maghanda na po tayo, mga kailangang pag nawalan ng kuryente, yung mga ganung bagay po ay ngayon na po ang best time talaga mag-ipon ng supplies, mga ganun po. Oo, magsubi-subi na, mag-charge na ng mga telepono, pumili na ng krudo, kung meron silang mga generator, yun precautionary measure, ano? Paghahanda para pagdating po ng oras de peligro, ready po tayo mga kababayan natin, Ginoong Nikos. Opo, tama po yan, okay. Sige, salamat po! Opo, maraming salamat at of course mag-update po tayo, may bagong update po tayo makalipas po ng alas 11. So, pero of course yung mga areas na nabanggit, most likely dyan po talaga dadaan yung mga makakaranas ng epekto ng bagyo. Maraming salamat at magandang umaga. Thank you. Si Ginoong Nico Penerandas ng Pag-asa. Narinig po ninyo, Pag-asa, no? And of course, at the helm din po naman ang ating po mga frontliner, ika nga ang ating mga stakeholder. Nandiyan po ang NDRMC, PDRMO, ang Philippine Coast Guard, of course, ang kapulisan, ang militar. Handa na po. Doon po sa mga kababayan natin na inaabot po ng broadcast ng DWIC sa 882, manatili po kayong nakantabay because we will be giving you blow-by-blow account. Dito po sa kaganapan, dyan po sa lugar ng Visayas at ilang bahagi ng Mindanao. Medyo asahan nyo na ho, parang expect for the worst. Mabutit mabuti kung yan po'y mauudlot. Ika nga, no? Sabi nga ng mga tambay, baka naman hindi matuloy si Odette kasi masama ang panahon. Diba? Baka hindi matuloy yung bagyo kasi masama ang panahon. Sana ho, ganun. Sana ho, ganun. Pero ngayon pa lang, pinapayuhan na ho natin yung ating mga kababayan. Unang-una ho, wag na ho kayong sumugal ng magpalaot, ng maglayag. Huwag na ho kayong magsugal dyan. At ngayon, yung mga bukas pa na mga pwede ninyong bilhan ng petrolyo, ng krudo, kailangan po niyo sa inyong mga gasera, mga kerosene, mag-charge na ho kayo ng mga telepono ninyo, ihanda niyo na po yung mga bahay ninyo. Yung mga, meron ho kasi tayong mga kababayan na talagang harapin natin, ulit-ulitin natin ito. Para ho naman baka yung iba'y mabuksan natin ang kaisipan, yun ho talagang ayaw iwanan ng bahay. Naku, lalong-lalo na po dun sa mga gilid ng bundok, lalong-lalo na po dun sa mga gilid ng karagatan. Yung iba ko talagang dinadaan na lang ho sa tali-tali, papatong-patong ng mga lumang gulong ng sasakyan para hindi huli pa rin yung kanilang mga bahay. But the thing is, siguro yung ating mga LGU, mga well-abled bodies na lang ho siguro kung ayaw ho talagang iwanan ng bahay, ang panatiliin natin sa loob ng tahanan at yung mga bata, yung mga matatanda, yung mga may sakit, yung mga buntis, baka may mga buntis dyan, naku baka pwede ho nating ilayo-layo na ho ng konti. Yan ho nagiging problema rin Yun ho mga kababayan natin na minsan na hindi rin naman ho natin masisisi
ayaw hong iwanan yung kanilang mga ari-arian, yung kanilang mga bahay. In fact, to the extent, ayaw po nilang iwanan yung kanilang mga alagang hayop, ano? Di ba? NTRMC, Ginoong Mark Timbal. Mr. Mark, good morning. Sir Vic, good morning po at sa mga kaibigan natin dyan sa ating station at mga listeners and viewers natin. Magandang morning po sa lahat. Sitwasyon, Mr. Timbal, ano? What is the situation now? Yes, sir. On the part of the national government, we are ready po para harapin itong si Bagyong Odette. As early as December 12 po, nagsimula na po ang ating preparation para sa kanya. Meron po tayong more than 900 million pesos worth of relief items, family food packs, non-food items, and standby fund na ready for deployment para magamit bilang pantulong sa mga local government units and communities natin. Suspendido na po ang mga pagbiyahe dyan sa Bicol Region, Eastern and Central Visayas at sa northeastern part po ng Mindanao dahil may signal number 1 na po dyan sa area na yan. Kaya po yung mga kababayan po natin, pinapayuhan po natin. Ipagpaliban po muna nila ang kanilang planong bumiyahe hanggang may bagyo po. Antayin po nilang makalipas po ito para hindi sila ma-stranded sa mga puerto po natin for the time being. Nagkaroon din po tayo ng ulat na natanggap, Sir Vic, na yung ating mga kababayan ay nagkaroon tayo ng evacuation, preemptive evacuation sa Rojas City in Capiz. 10 barangay po in the coastal area ang nagkaroon ng preemptive evacuation. 706 individuals po ang tumuloy muna sa ating mga evacuation center doon sa area para makaiwas po sa disgrasya pagdating po ni Bagyong Odette. Yung ating mga search and rescue teams, road clearing operations ng DPWH, mga health staff from DOH, from the national level are ready na po tayo for deployment. Tiwala po tayo ng ating local government din po ay gumagawa na din ng kanilang karampatang paghahanda, lalo na't papalapit na po si Bagyong Odette. Ang projected landfall po niya ay bukas po ata ng hapon or gabi. Mamayang gabi? Bukas po. Bukas, all right. I was just wondering, just curious, Mr. Timbal, paano ho ang distribution ng mga relief packs natin? Are they pre-positioned? LGU na ho ang bahala dyan? Kasi kagaya ng biglaang evacuation sa Rojas City, no? Are we ready to give them supply, di ba? Provision? Opo. Mga pagkain, Ang nangyayari po, Sir Vic, ang national stockpile po natin ay intact pa sa mga warehouses natin. Ang una pong ginagamit talaga ay yung stockpiles ng mga local government units. Ang arrangement po nito, kapag ganito po, nung linggo po kasi nagpasabi po tayo na simula na ang paghahanda, kaya party po niyan ay hinanda na ng mga LGUs yung kanilang mga local stockpiles. Pag nagpa-evacuate po sila, ibig sabihin, prepared na po para i-distribute yung mga stockpiles nila doon sa evacuation center. At we're expecting po ang arrangement niyan. Pagdating sa evacuation center, binibigyan na po ng relief items yung mga kababayan natin or within the first day na nasa evacuation center sila ay marireceive po nila ito kaagad. Oo, alam nyo, nakakalungkot lang. Meron pa ho tayong pandemya, no? Siyempre, hindi ho natin maiiwasan sa mga evacuation center, Ginoong Timbal. Yan po'y magdikit-dikit. Do we assign people sa mga LGU, sa mga evacuation center to supervise, to control their movements? Totoo po yan, Sir Vic. Challenge po talaga itong COVID management din. Pero sa tagal po ng panahon na naggaganito tayo during the pandemic, na kahit pa paano na-master na din ng LGUs natin yan. In the process of evacuation po, sinitingnan na po natin kung sino yung mga may sakit. Kasi kung may matukoy po niyan, hindi po sa evacuation center dinadala, kundi sa isolation or hospital. Depende sa situation po ng pasyente. Doon po sa evacuation center, may bilang lang po na pwedeng tanggapin ng mga pamilya doon sa center. Kaya po, for example, pag 300 people lang ang dapat i-accommodate ng evacuation center, hanggang 300 lang po kasi dapat sinisigurado po yung ating physical distancing. Ang reglamento po ay lahat ng pasilidad ng pamahalaan na pwedeng gawing evacuation center ay dapat po prepared for this kind of emergency para observe pa rin yung physical distancing at mamomonitor yung health situation. Kapag meron pong may sakit may nagkasakit sa loob ng evacuation center, agad po nating ina-isolate ito at pinapadala po sa hospital or sa isolation facility tapos nagko-contact tracing din para masigurado po yung controlled yung spread ng sakit. Very good. Dahil ang
status natin ngayon, medyo maluwag-luwag na ho mga ospital, but yet, siyempre, ayaw pa rin natin may magkasakit. Ayaw pa rin natin may madala sa ospital. So siguro, pakiusap din sa ating mga evacuees, medyo mag-self-regulate din, mag-control din ng movement at iwasan hanggat maaari yung pagdikit-dikit baga. Lalo na yung mga bata, Mr. Mark, di ba? Tama po kayo dyan, Sir Vic. Ang ating pong paalala po, pag nasa evacuation center na po tayo, doon lang po tayo sa modular tent or doon po sa room na inassign po sa atin. Pag po na tayo magpaikot-ikot pa dyan, kasi po minsan pag andyan na yung bagyo, may nadidisgrasya sa evacuation center kasi nasa labas. Talaga? Po, nag-iikot-ikot, nababagsakan ng puno, etc. Naliligo sa ulan, siguro may mga ganon. Tama po. Ganyan, sir. At yan po ang pinapaalala natin na stay put lang po tayo dyan sa evacuation center, wag po lalabas. At doon po tayo mamalagi sa piling ng mga kapamilya po natin dyan na nag-evacuate. Wag po tayo makikihalubilo dahil kahit bakunado na po tayo, hindi po ibig sabihin yan hindi pa rin pwede dapuan ng sakit at makapanghawa ng iba. Nasusuplayan ba ng mga vitamins sa mga evacuation center from the DOH o LGU? Sino nagbibigay yan? I think we need that also, no? Yung mga vitamins. Yung health monitoring po at yung pangangalaga sa mga kababayan natin na nasa evacuation centers, meron po tayong mga municipal and local health officials na na-assign po dyan para bantayan yung kanilang kalusugan. Meron din po mga supplies po ng prophylactic or mga medicines dyan at yung vitamins para masigurado din po yung situation nila. Although depende po yan sa stocks ng mga LGUs natin, sir. Oo. It's a good thing. Kinansela muna yung mga tatamaan ng bagyo. Kinansela muna yung bayanihan bakunahan. Dapat lang na talagang hindi ubre dahil mas marami tayong dapat intindihin when it comes to bagyong Odette. Tama po kayo dyan. At ang payo po natin sa mga kababayan natin na hindi po porket nag-posto ng ating National Vaccination Days Part 2, ay kalilimutan na rin po natin itong pagbabakuna. Pagkatapos po ng bagyo na ito, roll out ulit ang bakuna. Pag po tayong mag-alala, tuloy po ulit ang pagbabakuna po natin. Alright, we will be monitoring NDRRMC and so far sa mga feedback pong naririnig ko, Ginong Mark Timbal, in fairness to you, ang ganda ho ng performance ng NDRRMC, ang mga PDRMO, talagang nasusubaybayan nyo mabuti, nasusupervise nyo. Keep up the good work. We will be talking again, Mr. Mark Timbal, ha? Maraming salamat po, Sir Vic. Paalala po sa mga kababayan po natin, tagbagyo na naman, makaka-receive kayo ng mga text alerts, warning messages from NDRRMC. Sundin po natin yan kasama sa pagsunod natin sa mga LGU, barangay officials natin. Dapat ligtas po tayo sa bagyo, ligtas din tayo sa COVID-19. Salamat, Sir Vic. Ingat po tayo palagi. Good morning po. Ingat po tayo lahat. Maraming salamat, Ginong Mark Timbal ng NDRRMC. Magtutuloy ho tayo, tutuloy tayo. Ito naman pakiusap ko sa telco. Sino man yung mga warning messages, agahan nyo naman. Huwag naman yung ngayon ng bagyo, next week nyo pa ite-text na may bagyo. Hindi ba? Sa bayad, mabilis kayo Sa trabaho, mahirap-hirap po Kailangan ho natin ngayon ang magandang signal. Globe and Smart and whatever service provider. Kailangan ho ng tao ngayon ang cellphone. Ang impormasyon na tatanggapin po nila mula po sa messages from the NDRRMC, from the PDRMO, from the local government unit, sa mga sangay ho ng gobyerno. Baka naman ho ngayon, pwede nyo nang rekisahin yung inyong mga sistema at wag hong magsilbing dahilan pa kayo para hindi po makareact ang marami nating mamamayan na maapekto ng malakas sa bagyong yan. 10:32 ng umaga, babalik po ang Serbisyo Lubos 882. Ako po si Vic de Leon Lima, wag po kayong alis. Serbisyong Lubos sa 882. Meron pong mga pahayag ang Department of Health sa katauhan po ni Maria Rosario Bergere na kumpleto naman daw tayo sa Iringuilla. Ayos ho yun, no? Kung kumpleto tayo sa Iringuilla. Yan ho ang pinakamagandang balita po natin. Siguro kalimutan muna natin yung pagtatalo-talo tungkol sa Iringuilla. Hindi ba? Parang it's a good thing kung totoo man yung tinimbre ni Secretary Locsin, well and good. And it will also be a good thing kung totoo naman po ang sinasabi ng Department of Health that we have no problem with the sirens. Ito kasi Pfizer, maselan Hindi ba? Pero teka muna meron tayong problema rito sa mga may natanggap akong text.
allegedly 50,000 workers lost job due to terminal exchange scheme. Kulang-kulang 50,000 na mga tsuper at konduktor at mga support staff na kasama po sa nagkakaisang samahan ng mga nangangasiwa ng panlalawigang bus. Ito po yung yung provincial buses yata due to the implementation of the terminal exchange scheme dahil yung mga bus yata na galing lalawigan, i-hold na naman ho. Sa dalawang dulo lang pabababain yung mga pasahero. What's the other one? Santa Rosa ba? Tsaka dito sa gawin ng Bulacan. So ibig sabihin, magkakaroon ho ng panibagong sasakyan yung mga pasahero kung pupunta ho sila ng Metro Manila. So dito lang ho sa dalawang dulo bababa. That has to be fixed. Marami-rami ho ito kawawa naman ho ito. Lalo na ho ito ho'y magbubunga, sabi nga ho nitong si Jerry Danila, ang union president, this will discourage overland travel from the provinces to Metro Manila and vice versa. Passengers coming from Central and Northern Luzon, okay, sa Bukawi, Bulacan, at tapos, manggagaling ho ng mga Mindanao. Manapay, nagluluwag-luwag na ho ngayon. Lalo na ho ngayong mga panahong ito. Ewan ko kung kailan ni-implement ito. Lalo na ho ngayong mga panahong ito, dagsaho ang tao dito sa Metro Manila para mamili. Southern Luzon have to get up sa SM Santa Rosa, ayun. Or sa PTEX. Okay, ito nga yung dating Provincial Bus Operator Association of the Philippines. Ang magiging resulta ho nito, magbabawas ho sila ng number ng mga bus na bumibiyahe doon sa rutang yon. One of these days, kunin natin itong si Jerry Danila. Malaman natin sa kanya kung ano ang kanilang proposal. Pero mukhang nagpahayag na po ang Metro Manila Development Authority that this will be the case. Ito ho ang 50,000 ho ito Commuters have been forced to take taxi cab or Asian utility vehicles, AUV, destination going to National Capital Region. Iniiwasan nga ho natin ng maraming movement Hindi ba at least ang mga buso sa akin hong sa pantaha, sa akin hong pagkakaalam, ini-enforce nila yung physical distancing sa loob po ng sakyan. Tignan ho natin kung ano pero yan ho'y pinaalam lang po natin sa inyo na meron pong ganyang hinanaing, ito pong Provincial Bus Association members. Ito hong sistemang ito. So mahirap din ho yan, dahil unang-una na ho, yun nga hong iniiwasan natin, pinabawasan natin ang pagkilos-kilos. Pangalawa, yun hong dagdag gastos sa ating mga pasahero. That is the main problem there. Yun hong dagdag gastos. And I'm sure, sa mahal ho ng petrolyo ngayon, talagang maapektuhan ho yung kanilang budget sa pamasahe. Mahirap-hirap pong problema yan para doon sa mga minimum wage earner po natin. Hindi po biro-biro yan. Meron ho kasi tayong mga trabahante, mga trabahador, na dito po sa Metro Manila nagtatrabaho at arawan ho kung umuwi diyan sa kanilang mga lalawigan na malapit sa Metro Manila. Pampanga, Bulacan, Laguna, may mga ganyan ho So, hindi naman lahat ho yan definitely may mga sakyan. So, tingnan ho natin kung ano ang magiging arrangement niya at sana ho mapigyan solusyon dyan. We are talking of 50,000 workers. 50,000 ho itong mawawala na ito. Yan ho ang isa sa dapat mga tinitignan ng mga Marami yung problema talaga Ang sakit ang ulo ng mga kakandidato ngayon. Marami yung problema po riyan. Ako lalo-lalo na po dito sa lungsod ng Maynila. Nandito lahat ang halos mga terminal ng bus na nanggagaling ng lalawigan. Ano kaya masasabi ni Yorme Isko? Kailangan makuha natin ang reaksyon si Yorme Isko kung ano ho ang kanyang opinion dito at baka naman ho makatulong. Kasi Maynila ho talaga ang balagoong dyan sa mga bus terminal. Nandito ho lahat ang mga karamihan sa ito ho ang window ito hong lusod ng Maynila Wherever you go coming from the south or wherever you go coming from the north, dadaan ka ng lusod ng Maynila. Hindi ba? Most of the time, dadaan ka ng lusod ng Maynila. So titignan natin kung ano ho magiging solusyon dyan. Problema ho ito. At isa pa, ito hong sinasabi. Maganda yung bill ni Maganda yung bill ni Senator Lito Lapid. Yung tungkol sa mga delivery service, yung mga fake orders, at saka yung pag-abono ng mga
rider, yung mga nagde-deliver, yung mga delivery boy. Maganda yung panukala niya. No? Hingihingin natin ng kopya si yung tanggapan po ni Senador Lito Lapid. Ma-furnishan tayo ng copy ng kanyang panukala at matalakay po natin. Ito ho'y bunsod ng napakaraming mga nagaganap na mga fake orders. Na natatandaan ninyo, si Kiko, si Lenny, di ba? Sus Mariosep. Talagang 100,000 yung dinalang delivery. Wala naman hong ino-order kawawa ho yung kawawa ho yung rider. Pero I'm sure, hindi naman siguro mag-aabono yung driver na 100,000 or more than 1,000. Pero kailangan ma-plancha ho ito. Ito ho yung isa sa mga kinakailangang tignan ng Senado at ng Kongreso. Marami ho. Si Ginoong Jess Aranza, nung isang araw kausap ko sa telepono, na lagi po niya talagang bukang bibig kahit nung araw pa. Kaibigan ko yan, matagal na, si Ginoong Jess Aranza. Ito hong smuggling, technical smuggling, any kind of smuggling. Ito ho yung mga pumapatay sa atin hong mga maraming negosyante, maraming trabador. Would you believe may latest ho tayo? Ang strawberry, mag-i-import tayo. Saan manggagaling yung strawberry? Kasarap-sarap ng strawberry sa Mountain Province. Kasarap-sarap ng strawberry sa ating doon sa strawberry field. Hindi ko ho alam talaga kung ano Kaya sila Carambola, sila Conrad, sila Attorney Trixie, sila Kong Jonah, talagang pinupukpok ho yung Department of Agriculture. Ito ho unti-unting pagpatay. Bigas, baboy, manok. Magkakaroon para ho ng shortage ng itlog. Isipin ninyo, lahat po ng produktong yon, kaliwat kanan, paglingon ninyo, may makikita kayong ganun sa ating bansa. Hindi ba? Remember yung carrots? Hindi ba? Kaya kami, pag nag-grocery, hindi. Sabi ko, sige, piyan yan. Galing dito yan. Yung mga maliliit na kulubot. Kasi yung carrots na nanggaling ng China, talagang super kinis at pare-pareho po ang laki. Tunay naman pong napakasarap ng mga carrots natin na nanggagaling dito sa Mountain Province. Hindi ba? Doon sa Bontoc Peninsula, doon sa mga taniman ng ating mga halaman ng mga gulay. Can you imagine, mag-i-import po tayo? Unang-una ng bigas, sibuyas. Ang sibuyas halos ipambala ho sa tirador ng mga bata noong araw Ganun ho karami. Ang bigas tayo ho ang nagturo sa Vietnam na magtanim ng bigas. Ngayon ho malaking ho ito. Ito ho'y malaking kababalaghan. Ito pong import na ito. Kaya ito ang dapat na iniimbestigahan. With only a matter of time, bago ho magtapos ang 18th Congress ba? Hindi ba? Ito ho'y kailangan maihabol. Ito ho'y kailangan talagang mabigyan pansin. Hindi ba? Yung mga kinatawan po natin sa Kongreso, yung mga kinatawan po natin sa Senado, ito pong smuggling, it's a good thing. Si Vice Presidential Tito Soto nag-privilege speech, kung di ako nagkakamali, sa kwento po sa akin ni Ginoong Jess Aranza, tungkol po dito sa smuggling. Ito lang ho yung mga smuggling na nai-report, na nakukumpiska, na nabibisto sa Bureau of Customs. Di ba? Yung pagdinig kahapon, ang balita, nagturuan ng Bureau of Customs at ang Department of Agriculture. Sino ba talaga, kuya? Sino ba talaga ang may sala? Sino ba talaga ang punot dulo niyang nagiging problema sa importation? Ang ating pong mga magsasaka, lumuluha na ho ng bato Lumuluha na ho ng dugo at hirap na ho. Sipin mo, for the first time in the history, magkakaroon daw ng shortage ng itlog. Itlog? Shortage? Pilipinas? Importasyon ng strawberry galing ng South Korea pala. Palagay ko naman hindi hamak na masarap ang strawberry natin dito sa Pilipinas. I think we should have somebody at the Department of Agriculture in the next administration na talagang makamasa, na makamagbubukid, na pro-farmer. Nakita niyo ba yung lawak ng ating mga lupain kapag kayo po naglalakbay sa mga probinsya natin, yung mga kulay berdeng tanim ng bigas, kagaganda hong tingnan. Pumunta ho kayo dun sa Baguio. Nandun ho lahat ng uri ng gulay. And remember, inalmahan ng mga magsasaka sa Benguet pala, Benguet, Mountain Province, sa Benguet.
Di ba? Pumunta ho kayo. At saka iba ho ang lasa ng gulay natin. Iba ho ang lasa ng mga strawberry natin, ng kamatis natin, ng repolyo, lalo na ng pechay po natin. Hindi ba? Iba ho ang lasa, manamis-namis. Hindi ko maintindihan, hindi na ho nabigyang solusyon ito mga pagpasok ng mga imported na produkto. Katulad po nitong mga gulay-gulay na ito, sibuyas na ito. Pero siyempre, bigyan po natin prioridad. Patrol Report, Patrol number 5, Ayaw Pangko. Aya, ano ka? Kaibigan, balita. Ayaw Pangko. Bakit? Ayaw. Ay, pa na. Marmig, magandang umaga. Magandang umaga sa ating mga kababayan. Makulimlim ngayon dito sa Luzon ng Maynila. Oo nga. Pabor na pabor sa atin. Hindi mainit. Hindi mainit ang panahon. Pero pinapakinggan kita kanina pa. Ang daming problema ng bansa natin. Sa dami ng problema, parang matutuluyan yata akong makalbo. Saka iisip kung bakit karamihan sa mga namumuno sa ating gobyerno, puro pagkakwartahan at pagpapahirap sa mamamayan. Ang mga proyekto, no? Tulad yan, yung mga bus, mga provincial bus na yan. Di ba papasukin ang Metro Manila? Ang lalayo ng panggagalingan. Paano naman kaya yun, ano? Hindi pa naman nababago sa ugaling Pilipino na kapag ikaw ay galing na lalawigan, pag uwi mo sa yung pamilya dito sa Metro Manila, ay meron kang pasalubong. Mga pasalubong ang gulay, marami kang bitbit. Marami. Yun, patay kang bata ka. Kalay mo, Bulacan at saka Santa Rosa ba yun? Yung mga terminal. Doon na lang. At saka itong PITX. Itong PITX na ito, maganda sana ito, paring Vic, kung ma-observa mo. Alam mo ba yung extension ng LRT1 na papuntang Cavite? Dumaan sa gilid ng PITX. Idinaan. Bakit kaya? Alam pala nilang idadaan nila ng PITX. Sana naglagay sila ng terminal dito. Mababaan, no, mga sasakay sa LRT, ano? Para kung galing na ng Baclaran, sakay ka ng LRT na yan, baba ka dito sa PITX. Paano? Walang babaan na paring Vic. Kaya malaking problema. Hindi masyadong napag-aralan ng mga kinauukulan. Ito naman, ang isa pang problema rito sa Maynila, yung mga motorista nananawagan sa City Council ng Maynila na revisahin ng City Council yung ipinasang City Ordinance sa Non-Contact Apprehension Policy. Matatandaan na diniklara ni Manila Mayor Isko Moreno yung General Tax Amnesty Program. Epektibo ito noong October 1 hanggang December 29, 2021. Ang Ordinance number 8773 nito ay para bigyan ng amnestiya yung mga delinquenteng buwis sa negosyo, mga buwis sa real property at iba pang bayarin. Yung non-contact apprehension policy ay dinisenyo naman para maiwasan yung extortion. Extortion doon sa mano-mano sistema ng paghuli ng mga violator, yung mga violator ng mga chopper. Tataka naman. Yung kalabit penge. Yung mga kalabit penge. Pero mas matindi ito. Yung kalabit pahingi, napapakiusapan pa eh. Maganda yung paliwanag mo, paring Vic. Naunawaan ka. Pero itong pina-implement na no contact apprehension policy, wala kang paliwanag dito, paring Vic. Ang masaklap dito, na-hold up ka na. Dito sa Maynila, na-hold up ka na ng 2,000. Na-hold up ka na, may kaso ka pa. Dahil yung violation mo, kaso yun eh, na hindi mo na-resolve ba. Pinagbayad ka, nagmulta ka. So, ibig sabihin, may nakatamba ka ng, may nakadeposito ko ng kaso sa traffic violation, Oo. Ito, masakit dito, nakagip ka, katulad halimbawa, for example, ang Baclaran, ganun din sa Parañaque. Reklamo rin ito sa Parañaque, pinag-aaralan na ng grupo kung paano papailan ng kaso sa ombudsman itong mga ito. Dahil ito racket ito eh. Ginawang palabigasan itong no contact apprehension policy na ito. Dito sa Baclaran paring Vic, nasa Ross Boulevard ka, going to south, papunta ka ng halimbawa Coastal Road. 4 na linya ang Ross Boulevard.
yung sa tabi Correct. ng Center Island ay yung U-turn. Yung U-turn ka rito sa may Yes. domestic airport papuntang Baclaran Church. Ikaw Yes. naman nadidiretso ka, wala ka naman di ba? Wala namang sasakyan. Open yung lane Nasa na yun harapan para mo. sa mga tutuloy ng coastal. Nadaanan mo ngayon, Oo. nasa kasama mo yung guhit na yun na pa-U-turn. Patay kang bata ka. Patay ka. 1,005, Vic. Siyempre, Grabe. kasabayan mo yung mga truck. Iiwasan mo yung mga sasakyan na lumalabas galing ng Asiana Lalaki nun. Avenue. Galing ng Asiana Avenue, mapapagawi ka ngayon dito sa first lane and second lane. Nakagip ka ngayon ng Yeah. camera nung Parañaque Traffic and Parking Management. 1.5 yan, padadalang ka ng summon. Isusumon ka, pare Vic. Yan ang pinakamasaklap. Na-hold up ka na, may kaso ka pa. Kaso ka pa. Nagtataka naman ako, paring Aya, bakit yung mga malalaking truck na lumalampas sa linya nila, hindi nila nakikita yon? Ano yun? Ayos na yun? Ayos na yun, nakapagbayad na yun eh. Ayos na yun? Dito sa Maynila, hindi ka naman makakadaan dito kung hindi ka nagbabayad ng 500 eh. May 500 yan eh. Monthly na singilan dyan eh. May singilan. Kukuha ka muna ng permit to biyahe, no? May bayad na yan. Kaya ito Rojas Boulevard, wasak-wasak na eh. Wasak-wasak na. Tapos yung tabs pa. Yung tabs na yan, dito dumadaan yung mga malalaking sasakyan. Ayun. So, yan parin, Vic, ang problema ay panawagan ng mga motorista sapagkat itong no contact apprehension policy na ito ay walang patawad sa kabila ng naghihirap ng mga motorista mamamayan dahil dito sa pandemic nito ng COVID-19. Ang nagpapa-implement noong no contact apprehension na ito ay tiba-tiba, pare Vic, tuloy-tuloy ang kita Oo nila. naman. Na hindi rin may paliwanag. Tabo na tabo, ha? Tabo na tabo. Grabe. Grabe itong mga policy nito ng Maynila at saka ng Parañaque. Alam mo, meron dito may nakakamulta yung isang kumpanya ng 175,000 sa violation. Vic, talagang naging palabigasan na ito. Naging palabigasan na ito ng Manila LGU at ng Parañaque LGU at ng Metro Manila Development Authority. Saan kayo napupunta yung perang kinikita dito? Yun ang tanong. Tapos sira-sira kalye. Ang kalye, wasak-wasak, kawawa talaga ang taong bayan eh. Ikaw may sarili kang sasakyan. Pag nagparehistro ka ng sasakyan mo, kasama na yung, meron tayong binabayaran road user tax, di ba? Kasama yung road user tax na yan, kung ano-ano mga, puro pahirap talaga yung, tapos dahil sa mga magsasakay, mga smuggling ng prutas at gulay. Smuggling. Sabi nga ng mga taga Bureau of Customs, hindi raw masama paring Vic, ang smuggling. Mag-smuggle ka, hindi raw masama. Ganun? Ang masama yung mahuhuli ka. It is Badal number 5 ay nga. Pangkabulat, siyempre matadang lakas, DWIC. Ako, maraming salamat. Pasopay, Bayo Pangko. Inabot na naman tayo ng oras de peligro. Mag-ingat po kayo. May bagyo, lalo na po dyan sa gawin ng Visayas at Mindanao. At maging sa Luzon. Yung mga magpapalaot, mag-isip-isip muna kayo. Tigilan mo muna natin yan para hindi po tayo makadisgrasya o madisgrasya pagdating natin sa gitna ng karagatan. Magkikita ho tayo bukas sa Kapusipik de Leon Lima. Ito po ang serbisyo na po sa 882. Susunod na po si Attorney Freddy Topacio Talas Aldibar. Yes, yo! Topacio! Serbisyong lubos sa 882.